Congratulations on being the Miss Asia Pacific Queen Ambassador. And ano ho yung pakiramdam mo ngayon? Siyempre, as always, natutuwa ako and I'm so happy, elated to get this award. And hopefully naman, I will do justice for being a queen. At sabi nga, hindi pa naman ako ganong sanay na nagiging nagre-represent ng mga queens. Pero this time, and I know na ang mga queens hindi lang ganda paglabas, as I have said. Kinakailangan kahit din talaga sa loob, mag-i-exude ng beauty at mahahawa ang iba, may-inspire ang iba. Hindi lang kailangan magpaganda ng panlabas na kaanyuhan, kundi yung ating pangloob at saka kung ano yung matutulong natin sa iba para ma-inspire ang iba na maging mabuting tao. Para po sa inyo, to you personally, ano po yung ibig sabihin ng isang top notch? Siguro nire-recognize ka lang, pero para sa akin, challenge yun. Dahil ang bigat ng binibigay sa iyo na top notch. So kailangan ipakita mo bakit. Hindi natanggap mo ito dahil may ginagawa ka o may nagawa ka. And do not stop there. I always say kasi, yung dream big but start small. Start lang. Hone your abilities, your talents, your skills. And who knows, magugulat ka na lang, you will be up there. Pero always remember, lagi ako naniniwala, iba yung humihiling tayo sa Panginoon, nagabayan tayo. Dahil lahat kaya nating matanggap, makuha. Pwede tayong mangarap talaga dahil nandiyan ang Panginoon para tutulungan tayong makamtan ang mga ito. Sa mensahe na lang ako ng masasalamat to all the organizers and congratulatory message po sa kapag nilang awards. Thank you very much, Direk Rongla. I'm so happy to receive this, especially with the other nominees or awardees na talaga naman pong deserving. So, congrats to all and God bless us. Ma'am Ceci, sabi niyo kanina maging mapagbigay, mapagmahal. Yung po ba yung advocacy niyo talaga? Bukod kasi doon, I always would want people to be kind. Iba kasi yung mabait ka, iba kasi yung mag-i-strive ka na through yung makikita ng iba na kindness talaga virtue. Na you will never go with wrong with kindness. Dapat kahit walang nakakakita, walang nakatingin, hindi nalalaman yung mga kabutihang ginagawa mo, magpapatuloy ka. Start from your family. Then yung family mo, members of your family, meron yan mai-inspire, merong mahahawa dyan na magiging mabuti din. Magugulat na lamang tayo kung anong pwedeng magawa nito. At ang isang advokasya ko rin kasi education. I always believe na kinakailangan tayo ay mag-i-strive to be somebody. Huwag tayong hihinto na may mga matutunan tayo sa araw-araw. Kasi diba, endless process naman ng knowledge. So kinakailangan ma-excite tayo na tayo ay may matututunan na naman. Not just from reading, from looking at other people, pero totoo talaga, if you really would want to make it there, just have the patience, hard work, makukuha nyo yan in due time. Saan po nagagaling yung idea nyo ng advocacy ng edukasyon? Meron po ba kayong parang pinagkakanan before, na maliit po kayo, o sa pamilya nyo? Hindi, ever since lang kasi ang mother ko, lagi niyang sinasabi, anak, hindi kami nakapag-aral sa mga prestigious na school. Kaya nung siya na, at ang father ko, sabi niya, pag-aaralin namin kayong magkakapatid. Tapos nakikita ko ang effect nito. Iba talaga pag may natapos ka, meron ka na pag-aralan. Kaya rin naman ang advocacy ko sa amin, sa opisina, mga tao namin, scholars namin ng mga anak. We started with grade school, and then move up to high school, at ngayon college. So, more or less kasi 200 na ang employees namin. So, pagpasok ka dun sa average ng 85 pataas, automatic yan. Kahit ilan ang anak mo yan. Scholar namin yan. I pride myself na pinayagan ako ng mister ko na yan ang gawin namin para sa mga kasamahan namin sa opisina. Kasi di ba, alam naman natin,
Ang edukasyon di yan nananakaw eh. Sayong-sayo yan. At kung ano mararating mo, ikaw ang nagsikap dyan. And you should be proud. Yun lang ako. Ma'am, sa sino hindi po dinidedicate yung latest achievements mo? Lahat ito sa family ko, sa asawa ko. Dahil I'm so blessed na ang asawa ko talaga yan naiiyak na ako knowing na I married a man who is so right for me na binigay talaga sa akin ni Lord. Kaya ngayon kanta ko sa kanya, ikaw ang bigay ng may kapal, sagot sa aking dasal. At ang aking mga anak, mababait ang aking mga anak talaga, ang aming mga anak. So, isa rin niya sa pinagmamalaki ko. And syempre, nakikita ko mga mukha ng mga kaibigan ko, mga pamilya ko, wala. Sabi ko nga sa inyo thank you Lord. Kaya madalas sinasabi ko, Lord, sabihin mo lang po sa akin ano yung gusto mong ipagawa. Bigyan mo po ako ng mga assignment. Bigyan mo po ako ng walang katapusan na trabaho. Yes. Kasi siya po ang mag-guide sa iyo And sa buhay mo, pag alam mong nandiyo dyan ang Panginoon, kumbaga nangunguna siya, you will follow Him. You'll never go wrong. Thank you very much. Meron pa akong tanong. Ito sis, ano yung palagi na ginagawa ko? Ano yung pinag-pray mo palagi sa kanila? Noon kasi, syempre may mga pinagdaanan din. Nung pinagdaanan mo, nagtanong ka rin, why Lord? Challenge pa po ito talaga. There was a time I also doubted God. Sabi ko, Lord, bakit po? Bakit parang ang hirap? Pero alam mo, para bang may umawak sa akin at sinasabi niya lagi, huwag kang mawawala ng pag-asa, huwag kang hihinaan. Dahil kinakailangan yung mga ibang tao na nakikita ka, through you, nakikita nila na mahal ko sila. Minsan pinapadaan ko lang sa'yo. At dapat, ikaw din, kung anong pinagdaanan mo, makes you stronger. Para pag strong ka, sasabihin mo din sa iba, temporary lang yan. Hindi yan tuloy-tuloy, hindi yan lagi. Tayo lang. Pag natumba, tayo uli. Tumba, tayo uli. Wala. Ako talaga, I'm so thankful. Kasi pag nagdasal ako kay Lord, minsan sinasabi ko, Lord, di ko nasasabihin kung ano po. Kasi alam mo na po, Lord Turo mo po sa akin. Gabayan mo po ako sa lahat ng desisyon namin. Para nga everyone would always see how powerful and wonderful our God is. Through us. Lahat tayo Hindi lang po ako, lahat po tayo. Thank you po. Congratulations. Thank you very